Hello guys! Magbibigay ako ng tips kung ano yung mga reason kung bakit pagdating mo dito sa Hong Kong, aayawan ka na agad ng amo. Yung iba days pa lang, yung iba isang buwan pa lang, aayawan na agad ng amo. Ito yung mga dahilan. Number 1, ayaw ng alaga mo sa'yo. Yun. Kasi pagdating mo pa lang, makikita yan ng amo kung may mararamdaman yung alaga mo sa'yo na yung pagdating mo pa lang, happy yung alaga mo na nakita ka na may yaya siya, na may helper sila, yung ganon. So, dapat pagdating mo pa lang, jolly ka na or yung approachable ka para yung alaga mo is ma-feel na, ay gusto ko to, yung ganon. Or yung pagdating mo mismo sa bahay ng amo mo, kunin mo agad yung loob ng alaga mo. Kasi isa yan sa dahilan kung bakit kailangan tayo ng amo natin. So kung hindi tayo gusto ng amo ng alaga natin, o hindi natin makuha yung loob ng alaga natin, o hindi natin magampanan yung responsibility natin para sa alaga natin, syempre big no talaga yan yung amo natin. So yan yung isang dahilan. Mayroon akong video kung paano makuha yung loob ng alaga. So watch nyo na lang yun. Next, number 2 is slow learner ka. Yes. Pag yung amo is paulit-ulit na lang, parati mong nakakalimutan, paulit-ulit na lang, parating hindi ka nag-iisip, wala kang pagkukusa. Alam mo yun, yung stuck yung utak mo, yung hindi ka talaga natututo, yung isip ng amo is, wala na tong pag-asa, yung ganon. Kasi sa una pa lang, o pangalawa, medyo consider pa yan, pero pag parati na lang, as in, na-atras na yan yung amo. Kasi kailangan ng amo yung mabilis mag-pick up, mabilis matuto dito sa Hong Kong kasi nagtatrabaho sila, kailangan nila ng maaasahan sa bahay nila at pagdating sa anak nila. Alert ka dapat lalo na sa alaga mo, sa paghatid, sa pagsundo, sa pagkain ng alaga mo, sa kailangan ng alaga mo, sa mga utos ng amo mo, lalo na sa bahay ng amo mo. So, yun lang yung pinaka-priority, yung alaga talaga. So, kailangan mo yung magampanan ng mabuti. Number 3, ayaw nila ng luto mo o yung mga hinahanda mong binibigay mong food sa alaga mo. Isa din yan sa mga dahilan, guys. So, pagdating dito, nagtuturo yan sila. So, kailangan pagdating mo dito, advance ka na, may mga alam ka na na konti kung paano magisa, kung paano mag-steam, para pagturo nila, mabilis mong ma-pick up yon. Lalo na yung taste nila, kailangan mag-ingat ka kasi dito may mga amo na mahilig sa medyo may lasa, may amo din na hindi mahilig sa maalat or medyo malasa. So, kailangan mo rin kailangan aware ka din nun. At saka, pag bago ka pa lang, wag mo talagang bigyan ng bawal yung alaga mo. Kasi yung amo, wala pa yung pasensya sa'yo. Wala pa yung consideration talaga na mahaba sa'yo. Kasi bago ka pa lang, wala ka pang napapatunayan. So, mag-ingat sa mga galaw na maaring makabawas ng tiwala ng amo sa'yo. Number 4 is, pag wala kang pakisama, lalo na sa amo mo, sa alaga mo, at kung may mga pakiusap yung amo mo sa'yo na hindi mo kino-consider, isa din yun sa dahilan na kailangan mong isipin. Dito sa Hong Kong kasi, hindi pwede yung maraming bawal dito na karapatan natin, pero kung kaya lang naman nating ibigay yung hinihinging pabor ng amo natin, why not na lang? Hindi naman yun masyado talagang mabigat. Isa rin yun sa pagsasama, yung halimbawa lang, bago ka umalis sa bahay, nakiusap yung amo mo na maglinis ka konti. Alam ko bawal yan dito, pero isa yun sa dahilan na mapalapit ka sa amo mo or pakisama. Huwag ka naman dumating sa point na yung maglinis ka talaga. Yung konti lang na alam mo matutuwa yung amo mo sa'yo, alam mo pag alis mo na yung bahay is maayos, yung ganon. Tapos wag naman dumating sa point na magluluto ka pa ng breakfast, yung mga ganon, hindi. Yung mga light lang na paggising nila is medyo maayos naman yung bahay nila. Isa din yung dahilan na yung amo minsan hindi nila naiintindihan na day off natin, bawal tayo magtrabaho. So paggising nila, makita nila, ay,
kahit mag-boil naman ng tubig, hindi nag-boil si Cheche, or kahit ayusin naman yung ganito, hindi niya inayos. May mga among nag-iisip kasi ng ganyan. So, pero pag bago ka pa lang, yung pag nakiramdam ka na yung amo mo is okay, wag mo na lang sanayin, pwede ka namang umalis. Pero kung ayaw nyo talaga magtrabaho sa umpisa pa lang, wag nyo na lang sanayin talaga yung amo nyo na nagtatrabaho talaga kayo or late na kayo lumalabas. Sundin nyo yung curfew nyo din, at saka sundin nyo yung ano oras kayo pwedeng lumabas. So dito sa Hong Kong, ang mahalaga ay nagkakasundo kayo ng amo mo. Maganda yung turingan nyo sa isa't isa. At marunong kang makisama, marunong kang makibagay, marunong kang rumespeto sa amo mo. At alam mo din kung paano disiplinahin yung alaga mo in your own way na mapapasunod mo sila, na hindi ka umaabot sa point na lumalampas ka na sa limit. So yun lang guys for today's video. Thank you for watching.